Nakalaban ko yung world number one sa chess.com. Walang iba po yan kundi si Grandmaster Hikaru Nakamura. 3,400 po ang rating niya. Nagulat po ako kagabi kasi alas 12 mahigit na po yun nang ako po ay makatanggap ng invitation to play galing po kay Hikaru. Nakapantulog na po ako noon eh. May chinecheck lang po ako ng mga laro ng estudyante ko na nire-review ko kasi nga para pag-aralan yung opening nila, may bigla akong challenge. Ngayon, hindi po ako naka-livestream noon pero pinili ko pong i-record yung aming laban. Kaya eto po, panoorin natin yung aming laro na kung saan nakapantulog na po ako niyan. Butas-butas pa yung suot ko. Panoorin po natin and then after natin panoorin, i-analyze ko po yung naging laban. Ang tindi niyan. Gumawa ako ng dalawang brilliant sacrifice. Knight sacrifice and queen sacrifice. Enjoy po. Hello guys. Kalaban natin si Hikaru Nakamura. Teka lang, magdadamit lang ako ha. Sinalin siya ko bigla eh. Laban tayo. Sinalin siya ko eh. Tirahan natin siya ng basic. Let's go, let's go. Hindi ako naka-live eh. Pero ite-10-0 niya ata ako, yun ata plano niya. Mukhang okay position natin ah. Mukhang okay position natin guys. Harapan siya. Nahihirapan siya. Makapatak ang sacrifice natin ah. Makapatak ang sacrifice natin guys. Makapatak. Kaya wala ng increment. Wala ng increment. Woo! Manalo ata tayo. Mananalo ata tayo.
Mate! Mate! Woo! Nakita ko kay Karo! Nakita ko kay Karo! Nakita tayo kay Karo, guys! Nakita tayo kay Hikaru. Ayos ba yung sacrifice? Nag-sacrifice ako ng night sa simula pa lang eh. Tapos nag-sacrifice ulit ako ng night. Tapos ulit ko yun. Grabe, hindi ako makapaniwala. Gumana yung mga sacrifice na yun laban kay Grandmaster Hikaru Nakamura. By the way, kung titingnan nyo po, may score na kami, 2-0 na ako eh. So, una, naglaro po kami, nakadalawang laro na kami bago po ako nakaisa. So, third game na po yun. Sa unang laro po namin, ganun din yung tinira ko eh. E4 din tapos C5. Hindi ko lang po na-record agad eh. So nakadalawang game muna kami habang nagsiset-up ako sa aking OBS eh. At yun na nga, na-play ko po siya nung game number 3 na. So at ayun ang nangyari sa game number 3. So E4 po ang tinira ko, no? Na tinira ng G6 and knight F3 tapos nag C5 siya eh. Usually pag nagdi D6 nag bishop C5 lang ako eh. Ewan ko kung naalala nyo po yung laban ko po kay Van Puris sa chess.com din na kung saan tinalo ko siya, ganito lang din po yung setup ko, basic setup. So naging Sicilian Dragon na kakaiba eh, no? O, basic na basic lang po. Oh. Knight C3 ako, normal development. Ayan, nagpasingaw para po pag tinulakan mamaya may tatakbuhan at hindi niya mabasta-basta mapatay po yung ating bishop. Kaya po gumaganyan ako. Nag-castling din. Rook to E1. Ayan, posible kasing open yung file na kung saan D6 na lang. Ayaw niyang i-open file eh. Sinagot ko ng bishop G5. Ayan, laging ganyan. Nangyari yan sa nakaraan laban namin. Ganyan po yung first game namin. Nila ko. Tapos tinulakan din ako. Tapos nag-sacrifice din ako dun. Ayan, ganyan din. Tapos ito din yung tinira niya, bishop F6. Naulit po yung first game halos eh. So, ang ginawa ko din po doon, nag-H4, tapos kinapture takes, ganyan. O, ayan po, halos ganyan din yung nangyari. O, ganyan din nangyari. So, nag-F4 ako, tumira lang po doon, and then knight lang po ako dito sa may E2. Ngayon, pagka knight to E2, sabi po dito ng engine evaluation, lamang na po siya. Ayan o. Winning na siya dyan, one piece up eh. So, ang tira daw, Queen B6. Pero hindi siya nag-Queen B6 eh. Nag-Knight G6 muna siya. Lamang pa rin. Nag-C3 naman ako para po hindi makatalon dito. Nasinagot niya ng Queen to E7. Kasi mabilis din si Hikaru eh. Tira-tira bilis lang din eh. Lamang pa rin po siya, one piece up. Ako naman, nag-rook lang po. Sa may F1, idea po niyan, gaganito eh. Tapos ganun. Kaya lang, gusto ko muna depensahan to kasi ang ginawa niya po nag-develop eh, dinipensa ko muna. Kasi once tinulak mo, kakapturein niya lang po ito eh kung walang depense. Kaya dinipensahan ko muna. And then nag-rook siya doon. O hindi ko pa rin maitulak, tulak-tulak dahil may capture doon. Kaya dinipensahan ko muna. Simple lang. Tapos gumanon, yun ang matinding mali ni Hikaru. Yung rook to H5. Balik po natin kasi lamang pa rin siya dito. Kailangan niya doon mag-F5. Kailangan niyang i-stop yung F5 ko. Ang ginawa niya po ay yun, blunder. Biglang lamang ako sobra kasi ang ganda po ng knight to G3. Ayan, ako naramdaman ko din, lamang na ako dito pagka knight G3. Kasi atakado po yung tore. Atakado yung tore. Syempre, umiwas. Tapos pagka F5 ko, ay yun ang sakit po ng tama ng F6. Kaya po napa-queen move na lang yan eh. Pagpaka-queen move niya, kinapture na natin. At ibig sabihin, nabawi ko na yung pyesa. Labang pa ako ng pawn yung king niya, hindi pa safe. Kasi pagka-takes, rook to F6 eh. Eto, biglang winning na ako. So, ang susunod talaga, gaganyan na po yan. Kasi halos may mati na eh. Ang ginawa niya po, nag-rook to G4. Okay? Ako naman, nakita ko yung rook G4 talaga na gagawin niya. May rook to F1 naman. Kasi nga po, hindi niya naman makapture yan, makukulong yan eh. Saka, importante yung open file, makontrol na yan. Hindi ka na maka-rook F8, yung rook F7 na tira, masakit po ang dating nun. So, dito po, mabilis pa rin tumira. Time attack ako eh. Kinapture niya yan. Queen to F4 lang. Kulong yung tore. Hindi lang yun. Hindi talaga yung pinakatema niyan eh. Ang pinakatema niyan, yung mga ganito, tapos gaganon eh. Mamatiin ka. Yun talaga gustong gawin dyan eh. Anyway, ang ginawa niya, nag-knight na lang doon. So, hindi ako makacheck sa F7. Kinain ko na yung tore. And then, tumira po siya ng reyna doon. At dito, ang number 1 engine move pala, Queen H4, Queen H2. Pero mas pinili ko, ito mate in 10 na daw eh. Mate in 10. Ito pinili ko eh. Ayan oh.
lamang pa rin pero hindi mate. Kasi winning pa rin naman eh. Anyway, ang tamang tira pala, mas mabilis. Eto nga, ayan o. Pakita lang natin to, no? Na kung saan pag nagsiport, tulakan mo lang eh. Ang pinaka-idea kasi niyan, checkin mo dito, mate. Pag bumantay na ganun, queen to F4. Bakit ganun? Gulo ng engine, ah. Pinaalis muna, saka ganun-ganun, no, para wala na siyang ganun. Anyway, punta tayo sa nangyari. Kasi pagka queen to F2, gumanon at natirahan natin ng isang napakagandang D4, kinapture, takes, tapos gumalaw, inatake niya po yung Reyna at Torre, pero may rook na sa F7. So, pag kinapture niya po yan, ganun pa rin mangyayari dyan, mate, di ba? Hindi niya kinapture, gumanon, ginanon, at pagka king move, nagkaroon pa ako ng magandang queen sacrifice. Ayun ang nangyari. At dahil doon, naparesign si Grandmaster Hikaru, nakaisa tayo. Ngayon, may nagtatanong, Coach, challenge mo pa rin ba siya pagkatapos ka matalo? Opo, challenge ko pa siya pagkatapos kong matalo. Actually, nung ako po ay natalo, siya po yung nag-challenge sa akin eh. Kasi, ganun po talaga si Caro. Ang score po namin, tambakol po ako sobra sa lifetime match namin. Ang score po namin, tingnan ko lang yung score namin. Pakita ko po sa inyo. Ayan po, 430. Busang tambak talaga eh. 3 beses ako nanalo sa lifetime score namin. 2 tabla. Tapos, 29 times tayong natalo. Grabe, no? Ang nangyayari po kasi dyan, 3 beses ko na siya nakamatch. Ang style niya po, ganito. I-adapt ka niya eh. Di ba nauso yung adoption? Ang ibig sabihin po noon, ite-10-0 ka niya habang nakastream siya. So, yung unang match namin, hindi niya ako na 10-0. Nakascore ako eh. Ganon din po sa pangalawang match, nakascore ako ng isa. O, tapos may tabla pa. Ganon po yung plano niya lagi eh. At ngayon po, ganon na naman yung plano niyan. Ang ginawa niya, i-adapt na naman ako. Ang score namin, 0-2 na ako, pero game 3, nakascore. Kaya, tumigil na siya. Hindi niya na ako challenge at iba na kanya nilabanan. Anyway, nakakatuwa lang. Kasi, pag tiningnan mo yung profile ko ngayon, ito po yung aking profile at pumunta ka sa Blitz, ito ang best win natin. 3,400 rated, ang pinakamataas na tinalo natin sa chess.com. Nakakatuwa. Kasi record yan, lifetime yan, nandyan yan. Grabe. Anyway, wala lang. Marami naman sasabi dyan. Yabang mo, yabang mo. Wala akong pakialam sa inyo. Totoong nangyari yan eh. Proud lang eh. Ikaw ba kaya mo tumalo ng 3,400 rating? Number 1 rated player sa chess.com. Nakatalo, nakachamba eh. Ano magagawa nyo? Ganun talaga ang buhay. May na-content na naman. Anyway, pagkakataon ko na para i-promote yung ating app. Kaya pa ako gumagaling pagdating sa mga sacrifice. Madalas po ako nagpapassel sa Biyaherong Chess Coach application. I-download nyo na po sa may Play Store. Available na po siya sa Play Store. Biyaherong Chess Coach lang po ang inyong isi-search. Lalabas na yan. Free lang po ang download. Walang bayad. Pero sana po premium kayo para ma-access nyo po yung iba pong function na talagang makakatulong ng malaki para mag-improve ang inyong paglalaro ng chess. Sa may Apple Store po, abangan nyo, palabas na. Medyo mahigpit lang talaga si Apple pero definitely approve na yung ating app. Yung billing na lang talaga yung problema namin. We're really hoping that this week maayos na yung mga hinihingi nilang changes. Anyway, maraming pong salamat ulit sa inyong support. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Thank you po sa suporta. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.